Okay. So, itong video na to ay uncut kasi tamad akong mag-edit tsaka hindi pa ako masyado marunong. So, sa video to, ipapaliwanag ko lang yung kaalaman ko at yung pamamaraan ko kung paano ko nalalaman kung original ba o hindi yung Converse. So, papaliwanag ko rin ano yung kaibahan at pagkakatulad ng OEM sa original at pati na yung iba pang uri ng mga fake. Okay, so umpisahan na natin. So sa mga uri nga ng fake, pinakamababang quality dyan ay yung Class A. Usually, nagre-range lang yan ng mga 1,000 pababa. Yung OEM naman, nagre-range siya usually ng mga 2,500 hanggang mga 1,200. Actually, meron ng OEM. And then, yung mga original, syempre, iba-iba na yan. Okay. Meron pa nga silang tinatawag na isa pang uri ng fake, yun yung unauthorized, yung mga UA na tinatawag. So, sabi nila, yun daw, mas maganda pa yung quality sa OEM, pero mas mahal sa OEM. Ang akin naman, bago ka bumili ng UA, bumili ka na lang ng original. Ayun. Siguro worth it lang yung UA kung gusto mo talaga yung shoes. Pero sa akin, feeling ko hindi na siya worth it. Anyway, i-compare na natin, no? Unahin natin dun sa mga Class A. So, sa mga Class A, sila talagang, ito yung mga shoes na sobrang obvious na fake talaga kasi ibang-iba yung itsura. Kahit malayo, malalaman mo na fake talaga. Katulad na lamang nito. Anyway, itong mga to, binibenta ko to. No? Ayan. Ito, binibenta ko to 500 pesos lang. Anyway, bago ako mag-promote, itong model na to, ang ginagaya niya talaga ay yung Runstar Hike na low cut. Pero mapapansin natin na sobrang laki nung difference. Ibang-iba. Kung familiar kayo dun sa itsura nun, malayo. Alam na alam mong fake. Okay? Meron pa yung 1970s na Class A. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung 1970s, sobrang simple na lang ng design, pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi talaga siya makuha-kuha ng Class A. Yan. Siguro dahil na rin sa materials na ginamit, kaya mahirap talaga siyang gayahin at pagmukaing as close as possible doon sa original. No? Yan. So, ibang-iba. Yan. Meron pa ako ditong isa pa para lang sa sample natin. Ito CDG. Class A lang din to. Ayan. So, papasin natin agad yung pagkakaiba. No? Kahit na hindi pa tayo nakakita ng original na CDG, for example ako, makita ko pa lang to, alam ko na hindi siya original. Ayan. And yung iba, dun sa group, napansin ko, ang pinagbabatayan nila ay yung size tag. No? Katulad nito, nakalagay sa CM. Yung iba kasi, akala nila basta sa size tag, nakalagay yung size sa US, men's, women's, sa UK, sa Euro, at CM, automatic original. Pero hindi. Katulad na lamang nito, ito Class A lang to, pero nakalagay siya sa CM. Or meron siyang size sa CM. Yung iba naman, akala nila, kapag in-scan nila tong QR code, at na-scan naman, akala nila original na. Sa totoo lang, napakadali lang naman itong gayahin. Itong QR code na to, ang laman lang naman nito ay yung website ng Converse. So, converse.com lang yung lalabas dyan. Fake man yan o original, kaya nilang ilagay ito. So, hindi siya basehan. Okay sana kung ito ay naglalaman ng, ano bang tawag doon? Serial number ng sapatos, pwede pa. Pero website lang to ng Converse. As in, bubuksan mo lang, mapupunta ka lang sa website ng Converse. So, hindi. No? Ano pa ba yung mga pwede natin tignan sa size tag? No? Laman din ng size tag, yung code. Alam ko itong code na to, halimbawa itong, tama ba? Or yung sa dulo. Yan. Actually, mali-mali ito eh. No? Pero sige, mamaya pakita ko. Punta muna tayo dun sa OEM. Yan. Tapos balikan natin yung sinasabi ko. Okay. So, meron ako dito. Ito, OEM to, na 1970s.
Tapos ito naman yung original na 1970s. Sa mga post na nakikita ko sa group, ang dami kong nakikita na nalilito talaga, no? Nagpapalegit check sila, tapos usually mga OEM lang yung mga pinapalegit check nila. Hindi natin sila masisi, lalo na kapag hindi ka pa masyadong maalam talaga sa Converse. Kasi yung OEM ng Converse, sobrang lapit niya sa original. Actually, yung materials na ginamit dito, kaya nga OEM, ay katulad din nung sa original na Converse. So, paano ba natin maiispatan? Ano ba yung mga dapat nating tingnan? Okay, number 1, yung sintas. Usually, yung sintas ng mga fake, iba yung itsura. Ito sa hindi ko malaman dahilan, OEM lang siya, pero yung sintas niya, katulad nung sa original. Ayan. Okay. Yung sa original, may certain na texture, no? Yung kanilang sintas. Ito, OEM lang to eh. Medyo rare yung ganitong sintas sa OEM. Usually, yung OEM, ang sintas niya, parang ganito. Magkaiba yung texture nila. Yan. Ito yung texture talaga ng sintas ng OEM, usually. No? Tapos, ganito naman yung sa original. So, ito, pwedeng maloko ka na dito dahil sa sintas. No? So, ano pa yung pwede nating i-check? Yung toe cap. Yung toe cap ng 1970s ay maliit. At mapapansin natin sa OEM, mas malapad. Itong toe cap ng original, pag sinide natin, medyo pa-round siya dito. Or oblong, basta may shape siya. Pero dito sa fake, ayan, mapapansin mo na parang iba. Parang hindi siya mukhang 70s. Parang may kulang or parang may mali. Mapapansin mo yun agad. Ano pa ba yung mga titingnan natin? Okay. Yung iba, sabi nila, sa size tag nga. So, balikan na natin yung usapan sa size tag. Dito tayo sa original. Para may ipaliwanag ko kung ano-ano ba yung mga laman ng size tag. Okay. So, sa mga original na Converse, palagi, nasa cm lang yan. Okay. Yung size sa men's, women's, UK, etc. At yung dulo, importante, centimeter. Okay. So, nandiyan pa rin yung QR natin. Hindi naman yun nawawala. No? Tapos, mapapansin natin, dito sa taas, kung di ako nagkakamali, itong una, na mga code. Yan. Kapag sinearch nyo yan, yan yung parang SKU ng sapatos ninyo. Parang ito yung code ng specific na design ng sapatos ninyo. Hindi ko sure kung itong una o itong pangalawa. Pero alam ko itong una. Okay? Pag sinearch nyo, automatic, yung sapatos na hawak nyo, yun yung dilitaw. So, kapag iba yung lumitaw, red flag yan agad. Okay. Pangalawa ay itong sa ilalim. No. Makikita natin 2202. Yung unang dalawang letter, unang dalawang number, yun yung year kung kailan ginawa yung shoes. So, 2022 yan ginawa. And then yung last two digits naman, yun yung month. Yun yung buwan kung kailan ginawa. So, ito, ginawa tong sapatos na to noong February 2022. And then, meron siya ditong code. Ito, yung CV1. Yan. Ito itong code na to, ang meaning niya ay, sumisimbolo siya doon sa bansa kung saan ginawa yung sapatos. So, kapag gawa sa Vietnam, ayan, made in Vietnam, CV1 yung nakalagay dito. Yan. Wala na yata akong made in China dito. Sa mga original na Converse, meron ding made in China, no? Yung iba kasi akala nila, kapag made in China, fake. Hindi, no? Hindi gano'n. Kasi yung Converse, meron din naman siyang mga factory sa China. Meron din sa India, kung di ako nagkakamali. At alam ko, meron din somewhere sa UAE, no? So, hindi lahat ng Converse o hindi porket made in Vietnam, original na. Okay? Or hindi porket hindi siya made in Vietnam, fake na. So, i-compare natin ngayon dito sa OEM natin. Kalagan ko lang.
I mean, luluwagan ko pala. Hindi ko kakalagay. Yan. Ayan. So, mapapansin natin, yung size tag, medyo iba na agad yung materials pa lang. I mean, yung material pa lang na ginamit ng size, sa size tag. Pero syempre, kung isa lang yung hawak mo, hindi mo naman yung mako-compare, hindi mo malalaman. So, kung mapapansin natin, medyo iba yung font. Although, sa ibang mga Converse, yung font, minsan iba rin naman talaga. No? So, ang pinakamalaking red flag dito ay kapag nakita mo yung millimeter. Ayan. Ang Converse, hindi siya maglalagay ng millimeter. Okay? So, pag millimeter, red flag na yan. Major red flag na yan. Okay? Mapapansin din natin dito, meron din siyang QR code. So, sabi ko nga, website lang naman yan ng Converse. Tapos, meron siyang, hindi ko sure kung legit ba tong M88 na to na nakalagay. Hindi ko alam kung saang bansa yan. Lapit ko lang para mas makita nyo. Ayan. Hindi ko sure kung ano yung M88 na yan. Tapos, nakalagay dito, 1706. So, kung legit to, itong shoes na to ay na-manufacture noong June 2017. No? Pero hindi natin sure kung totoo ba. Kasi itong size tag ng mga fake na Converse, copy-paste lang naman yan. Hindi naman nila binabago yung mga info dito maliban dun sa mga sizes. Yung manufacturing date, wala naman silang pake talaga dyan. Okay. Yeah. So, ano yung iba pang pwede nating tingnan? Yung iba, sabi nila, titingnan daw yung sa ilalim ng insole. So, basically, tatanggalin mo to, and then, yung sa ilalim daw, ng original, ay kulay blue. Tingnan natin. Ito, tanggalin natin. Angat natin. Ayan. So, kulay blue. Tapos, mapapansin nyo, may branding siya doon na Converse. Yan. Tignan natin ngayon yung sa OEM. Ay na nga. Kulay blue rin. Magkaiba yung shade. Sasabihin ng iba, hindi, may specific na shade yung original. Paano nga kung isa lang yung hawak mong Converse? Paano mo malalaman yung shade nung original? Hindi ba? So, medyo mahirap siya, medyo tricky yun. No? At yung Converse mismo, syempre hindi naman consistent yan. Minsan pwedeng mag-iba-iba yung shade kahit na pare-pareho lang naman na original. Okay. So far yung sa cintas, yung toe cap, at size tag, no? Yun yung pinaka tinitingnan natin. Ako meron pa akong isang tinitingnan dito, which is yung layo ng eyelet, ng unang eyelet doon sa toe cap. Kung mapapansin natin, pag kinompare natin, yung gap between yung unang pair ng eyelet doon sa toe cap, mas malapit sa original. Tapos dito sa OEM, malayo. No? At isa pa, yung dalawang, ewan ko ano bang tawag dito sa upper part na to ng Converse, mas malapit sila sa isa't isa. Mas close sila, itong dalawang to. Dito, medyo malayo. Medyo malayo. So, kapag suot mo tong shoes na to, parang may point minsan na nagmumukhang maliit sa iyo yung sapatos mo kasi parang nakabuka siya masyado, naka-spread out to masyado. Unlike sa original na Converse, hindi, no? Ano lang to, mas malapit sila sa isa't isa. So, yun, yung mga bagay na tinitingnan ko. So, check natin yung iba pa na Converse ko dito. Ito mga original din to. Yan. Ito, for example, dito hindi applicable syempre yung pag legit check natin do sa 70s kanina. No, kasi ibang model to, iba yung itsura niya talaga. So, dito, ang pinaka-tinitingnan talaga natin ay yung size tag din. No? At syempre, yung box. Yung nakasulat dun sa box, ito, yan, yung mga info dyan, dapat kamatch o katulad nung mga info na nandoon sa size tag. So, ito, tingnan natin to.
Ayan. So, ito, mapapansin natin. Ayan, ito yung info. Ayan. Pag sinearch mo to, itong shoes na to, o itong design na to yung lilitaw. Ayan. So, size niya sa US, babae at lalaki. Sa UK, Euro, tapos sa centimeter. Ayan. Tapos, yung manufacturing date, ito March 2023. Tapos, yung bansa, yung code ng bansa na pinagmulan, CV1, Vietnam. Ayun. So, dito sa mga to, yan. Ito, lalo na tong ganitong specific na design, nakakita na rin ako ng mga fake online or mga OEM. Yung difference talaga ay yung sa size tag. No, nakalagay siya sa millimeter. Ako, ang hypothesis ko dito, yung nagpo-produce ng mga OEM ay pwedeng connected din mismo sa Converse or dun sa ibang brands, no? Feeling ko aware si Converse na or si Converse mismo yung may kagagawan kung bakit may mga OEM. Kasi itong mga gumagawa ng fake ng mga OEM, kung gusto talaga nila magmukhang original yung kanilang mga shoes, actually mukha ng original eh. Pero bakit hinahayaan nila na yung size tag, itong kakarampot na info lang sa size tag, eh hindi pa nila ma-edit para maging 100% na katulad na o kamukha na ng original. So, parang hindi siya nagbe-make sense. Bakit pinapanatili nila na may mga hint o merong mga signs na hindi original yung Converse o yung shoes mo? So, siguro way nila yon para i-separate talaga yung OEM sa original. Okay? Ito, meron din ako dito. Ito, Weapon CX. Ito, binibenta ko nga pala to. Size 43, ang fit nito 41. Anyway, ayan. Consistent, no? Makikita natin. Ayan. Yung sa size tag niya. Sa CM. Okay? Ayan. Ano pa ba? So, doon naman tayo sa mga Class A. Sa mga Class A, sobrang... Hindi ko pa ba ito sinabi kanina. Umulit kasi yung video ko, so hindi ko alam kung alin yung mga nasabi ko na at hindi pa. So, anyway, sa mga Class A, sobrang dali nilang maispatan kasi sobrang iba talaga nung quality at nung itsura kung minsan. Ito, Runstar height na low, sobrang iba, 'di ba, dun sa original. Dun sa orig, itong part na to ay outsole na, goma na to, pero dito leather pa rin. Ayan. Tapos ito, ibang material din, iba yung itsura. So, alam mo na agad. Okay. Yung mga Class A, okay naman din sila, maganda naman din yung quality ng mga to. No? Yun nga lang, kung gusto mo ng mas mukhang original, pero medyo tight yung budget mo, pwede ka na sa OEM. Ako naman, yung OEM, yung value for money niya, okay pa rin naman siya para sa akin. Kasi matibay nga yung OEM. Same lang naman sila halos ng original. Yun nga lang, ang isang con ng OEM, sorry, bumabalik ako dito ulit. Ang isang con ng OEM, napansin ko lang, lalo na dun sa mga performance shoes, no, yung mga running shoes, etc. Parang ginagaya lang kasi nila pero hindi nila kinukuha yung technology behind the design nung shoes. Parang hindi nila alam yung concept, bakit ba may ganong design yung shoes. Halimbawa, itong Converse, kaya meron siyang tahi dito kasi meron siyang another layer ng canvas sa loob to reinforce the shoe. No, para kapag naglalakad ka, hindi agad masira yung dito sa side na to kasi nagbe-bend to eh. No? So, meron siyang another layer ng canvas sa loob. Ako, mapapakita ko pero ayan, ito meron din to. OEM siya. Pero hindi lahat ng OEM ganito na nakukuha talaga nila. Ayun. Yan, meron siyang another layer doon. Yun yung function nun. So anyway, katulad nga ng sinasabi ko, yun lang naman kung for aesthetics lang naman, okay na yung quality ng OEM. Pero kung ako tatanungin, maghintay ka na lang ng sale.
Tapos bili ka na lang ng original. Yun nga lang, minsan yung mga sinisale nila ng mga orig ay yung mga hindi masyadong magandang designs or hindi madaling bagayan or hindi sila mga classic, for example. Katulad na lamang nito. Sa 1970s, never ka makakakita ng nakasale ng mga classic na colorways katulad nung black, yung white, yung ano ba yun, may off-white ba o kung ano mang kulay yun. Yung mga yun, hindi nila sinesale kasi nga, mabenta talaga yun, mga classic yun. Pero yung mga ganito na ibang designs or kulay, sinesale nila kasi minsan hindi pumapatok. So, para lang maubos agad. Or, seasonal lang yung mga ganitong designs. Limited edition, parang ganun. Yan. So, ito, nabili ko siya ng parang half the price yata, more than half. No? So, sulit naman kasi kung bibili ako ng OEM, nasa mga 1,600 pesos and up itong mga to. Ayan. Anyway, more on, doon pa tayo sa mga class A, no? Ayan, sabi ko nga, ang dali niyang ispatan. And sa presyo din, syempre, magduda ka na kapag sobrang mura. Ayan. Ito, 1970s. Ayan, sobrang obvious naman. No? Sobrang obvious naman. Kahit kahit once ka pa lang siguro nakahawak or nakakita ng original na 1970s, alam mo na fake to. Yan. So, yun lang para sa video na to. Actually, iniisip ko pa kung ano pa yung sasabihin ko, pero yun. Baka meron kayong mga suggestions or mga tanong, comment nyo lang dyan sa baba. At yun na, upload ko na to.